The Lord is good. Okay. And His mercy endureth forever. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay kung papaano ba mapapatibay ang katatayuan natin habang nasa pandemic. At ang title po nito ay Huwag Kang Bumaba sa Ehipto. Tingnan po natin, let's look at what Isaac did during the time of famine. Kasi makakakita po tayo dito ng similarity. Time of pandemic, time of famine. Okay? Genesis 26 verse 1. Nagkaroon ng taggutom sa lupain. Genesis 26 verse 2. At nagpakita ang Panginoon kay Isaac at sinabi, huwag kang bumaba sa Ehipto. Kaya dyan po nanggaling ating title. Manatili ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. So, ito po ang setting, taggutom, may famine. At that time, marami pong Israelita ang pumupunta sa Egypt dahil sa kahirapan. Ang alam nila, ligtas sila sa Egypt. Pero habang ang iba'y umaalis, sinabihan ng Diyos sa Isaac, huwag kang bumaba sa Ehipto. Don't go where others tend to go. Huwag kang gumaya sa kanilang response sa sitwasyon. They are afraid. They are worried. They are discouraged. At sila'y natatakot sa future. Pero sabi ng Diyos, iba ka. Huwag kang gumaya sa kanila. Huwag kang bumaba sa Ehipto. Malimit kapag may mga bumabate, anong malimit nila sinasabi? Sa panahon ngayon, stay safe, di ba? Yun ang malimit kung stay safe. Well, stay safe, but do not stay paralyzed. Magkukulong na nga lang ba sa bahay dahil sa takot? No, hindi ka tagapantay ng bilang ng nagpa-positive. Check na lang check kung ilan na. I am not telling you to go out of the house and go to the mall. No. I'm telling you to go out of the bondage of fear and gloom in your heart. Umalis ka sa takot at sa pangamba. This is the time to dream again. This is the time to be excited about life again. And this is the time to say again, the best is yet to come. This is the time to do what for a long time ay hindi mo masimulan. Hindi napapansin, marami tayong mga bagay na matagal natin gusto simulan, di natin magawa-gawa. This is the time to do it. Let your house be the cleanest it can ever be. Mag-detailing tayo ng bahay. Kayo pala. Let your garden be the best it can be. Learn new skills. Kung dati hindi ka kumakanta, manatili. Enhance what you already know. Siguro meron ka nang alam, pero enhance it. There's so many free webinars. So many people trying to do something good and teaching you something na dati hindi mo alam. Read a book. Read a book. Compose a song. Abay, ako nag-mentoring sa J.A.1 Muzafa. After the mentoring, si Brother Joel nakakompose agad ng awit. After that session, compose a song. Pastor, hindi naman ako composer. Compose a poem. Don't waste your time in
The computer games. One of the most unproductive activity nowadays. So, this is the time to be excited. Bakit? Iba kayo. Huwag kang bumaba sa Ehipto. Huwag mong gawin ang ginagawa nila. Living in fear and gloom. No. This is the time, number one, to expect God's blessings. Bakit? Hindi ka katulad ng iba eh. Hindi ka tulad ng mga taong pumupunta sa Ehipto. Genesis 26 verse 3. Manatili ka sa lupaing ito at sasamahan kita at ikaw ay aking pagpapalain. Ho? Taggutom ho ngayon at ikaw ay aking pagpapalain. Ho? May pandemic ho. At ikaw ay aking pagpapalain. Sapagkat sa iyo at sa iyong bini ay ibibigay kong lupaing ito at tutuparin ko ang aking ipinangako kay Abraham na iyong ama. Yes, taggutom. Amen. At anong sabi ni God? Ikaw ay aking pagpapalain. Isaac, huwag kang bumaba sa Ehipto kasi iba ka. Sabi ng Diyos, Isaac, iba ka. May pangako ako sa tatay mo. May pangako ako kay Abraham at tutuparin ko ang aking ipinangako kay Abraham na iyong ama. Anong pangako ito? Makikita mo na agad sa succeeding verse. Genesis 26 verse 4. Pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupaing ito. Isaac, you are in Gerar. Nasa Gerar ka. At ang pangako ko sa ama mo, ibibigay ko sa iyong binhi, ay kasama ka sa binhi, ang lahat ng lupaing ito. Miski itong Gerar na kung saan, ay ang sabi nila ay meron taggutom, iyo ito. At pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sa pamamagitan ng iyong binhi. Remember this. Hindi kumikilos ang Diyos ayon sa sitwasyon, kumikilos siya ayon sa kanyang pangako. Expect God's blessings in time of pandemic because it did not change God's promise. The pandemic did not change God's promise. Still remain. At yan ay pangako niya sa iyo. Ito po ang panahon na magpapakita ang Diyos ng katapatan sa kanyang pangako. And I want to remind you, God's plan is still not to harm you, but to prosper you. Hindi pa rin nagbabago. May plano ang Diyos. The needs of people will not stop. Kakain ng tao, magpapagawa ng bahay ang tao, and it's just a matter of filling up those needs. This is the time God will give new ideas. This is the time God will give new ways of doing the same thing. Aba, ay meron tayong kapatiran, may kasamahan tayo. Aba, ay nalaman ko nagbebenta na pala ng steak. Abay, nagkukwento umorder ng kadami-dami, ubos agad. At sabi sa akin, ay magtatayo ako ng steakhouse din Abay, mas maganda. Alam nyo, hindi ko alam kung may gano'n sa Rosario. May alam ba kayong steakhouse sa Rosario? Wala. Bakit? Because this time, God will give you new ideas. Business na wala dati. Amen? This time, God will give you new ways of doing things. Aba, saan ka naman nakakita ngayang si Anthony nagluto, nag-deliver, ay yung mga dinideliver ay hindi makahintay, ay napunta na sa kanya, ay sabi namang i-deliver. Huwag kakaroon ka ng business na wala dati. Kung ikaw ay nanonood, at ang sabi mo, ano kang gagawin ko sa nangyayaring ito? Bakit ganito? May sasabihin ako sa iyo, God will give you new ideas and God will, yes.
This is also the time of new favor. Why? Because the promise did not change. Yes, the situation may be, maaaring nagbago sitwasyon, pero ang pangako'y nananatili. Sabihin mo kung ikaw ay nasa bahay mo, nanonood ka nito, sabihin mo, God will give me new favor. Meron tayong kasamahan, si Angel Kiring. Alam po ninyo nagkukwento yan kasi nag-work siya sa isang hotel sa Amerika. I think just last year lang The end of the year siya umalis Aba, eto nga po, nagkaroon ng pandemic sa Amerika, nag-lay off. Alam mo siya, babagong nagsisimula, hindi siya na-lay off. Yung mga kasamahan niya na-lay off. Siya na-retain. And then nag-uusap kami ni Pastora Melody. Yung batang yun nag-first fruit And we know what God promised sa first fruit. Ano ang promise ni God? Blessing shall remain in your household. Your barns will be filled with plenty. Blessing will remain in your household. Hindi mawawala sa bahay mo ang blessing. Kaya kayo na mga nag-first fruit, meron kayong pangahawakang pangako, katulad ni Kiring. Ang blessing hindi nawala sa kanya. Ito the time of new favor. Alam nyo sa Amerika, meron ding amelioration. Ang tawag nila stimulus. At si Angel ay tumanggap. Pero ito po hindi po siya dapat tumanggap. Bakit? Hindi po immigrant. Filipino citizen. Binigyan din. Wow. Sabihin mo, this is the time of new favor. What is happening, Pastor? What is happening? Well, this is what is happening. This is the time God is saying, I am your Father, I will provide. Kaya sabi ng Panginoon, anak, huwag kang bumaba sa Ehipto. Bakit? Kasi ipapakita ko sa iyo ang pagiging ama ko sa iyo, kahit nasaan ka. So, babalik na po ako doon. Ano ang number one role na gustong magampanan ng ama? To bring food in the table. Yan ang gustong-gusto ng mga tatay. To provide. Alsin mo sa ama yung role na yan, siya ay madidepress. Sasabihin niya, ako'y inutil, wala akong silbi. Bakit po? Because ang mga tatay ay created according to the image of God. And God the Father is a provider. Kaya mas maunawaan mo kung sino ang ama natin sa langit kapag nakita mo ang katangiang inilagay niya sa ama sa lupa. Of course, hindi naman lahat pero generally, ang mga ama sa lupa ay gusto nilang mag-provide sa family. And now, kaya huwag kayong gagaya sa iba na nag-aalala. Huwag kang bumaba sa Ehipto. Ang pag-aalala ay para lamang sa mga walang ama. May ama ka. Ama mo si Abba, Father. Let Him be your Father in this season. Hayaan mong ipakita ni Abba, Father, ang pagiging ama sa iyo. Sa ganitong mga panahon, luluwalhatiin ng Diyos ang sarili niya. Bakit? Kasi po, alam niyo yung contrast. Ang contrast is yung pong ikaw dapat ay iba kaysa background. Halimbawa, ang background ay puti, ang suot ko ay puti, makikita nyo sa live stream, may nakalabas lang diyang ulo. Kasi walang contrast. Now, ito pong pandemic ay napakaganda po nitong contrast, napakagandang sitwasyon. Bakit? Kasi sabi ng marami, pangit ang nangyayari. Kaya napakaganda po
napakagandang sitwasyon para ipakita ng Diyos ang kaibahan ng kanyang anak. Sapagkat sa background ng pangit na pangyayari, ipapakita ng Diyos kung paano siya mag-provide sa kanyang mga anak. Kanino yon? Pag sinabi ko ng mga nanonood sa live stream kung kanino yon, sumagot ka ha, sabihin mo, akin yon. Ha? Sample uli, baka kasi hindi mo alam eh. Ano? Kanino yon? Akin yon, yan. Alam mo meron din tayong yung kasamahan dito eh. Ewan ko kung babanggitin ko ang pangalan eh. Ba yung mag-asawa ngayon ha? Hindi na nga sa Amerika nakatira. Hindi na nga nagbabayad ng tax. Aba, ay nag-apply, sumubok. Abay, binigyan din ng stimulus, 60,000. Yung dalawa, di 120,000. Kwentado ko eh. Alam mo yun, itawag ng tawag sa akin eh, everyday. Abay, simula nung tumanggap na stimulus, hindi na natawag. Hindi na. Nabago. May contrast. At tumawag, at nag-text, nag-message, siya daw ay nasa lipa. Talagang palipalipa ka na ngayon, ha? These are exciting moments. These are time where God will show Himself powerful in our lives. Ngayon ay panahon ng pagbibigay ng Diyos sa atin ng magagandang testimony. Humanda ka, ito'y panahon mo. Meron kang magandang testimony. Just remember, iba ka. Huwag kang bumaba sa Ehipto. Sabihin mo sa katabi mo ha, expect God's blessing. Ayan. O, punta tayo sa number 2. 3 lang to. At pinilit kong lahat ay magsimula sa letter E. Kaya po ako tumagal ng 1 linggo pag-iisip ng magsisimula sa letter E. Expect God's blessing. Number 2, experience God's presence. Okay. Marami pong Israelita ang bumaba sa Egypt kasi akala ay ligtas sila doon. They are trying to control their lives. Alam po ninyo mga tao, ang mga tao ay natatakot kasi they feel that they are losing control. Yun lang po, bottom line. Ang mga tao hindi natatakot kapag they feel that everything is stable. Yung bang alam mo kung ano nga asahan mo bukas, somehow nakapatas. Pero dito sa season na ito, there are a lot of uncertainties. Hindi mo alam bukas kung anong sunod na sasabihin ng government. Lito na ako sa yung ECQ, GCQ, MGCQ, hindi ko na, ABCD, EFG, hindi ko na. Iba't iba na yung term na ginagamit. Hindi ko na lamang ibig sabihin, modified, Basta ang tanong ko na lamang may checkpoint ka o wala. Yun lang ang alam kong. At ang mga tao natatakot because they are losing control over their lives. Even over their schooling, hindi nga nila alam kung paano gagawin ang pagtuturo at ang pag-aaral They are losing control over their finances. Samantalang noon nafo-forecast nila, in this month, meron akong ganito. They are losing control over their business. They're not even sure kung kailan uli pwedeng magsimula. They are facing a very uncertain future. And they're waiting for everything to be back into normal. Their hope is only on what the government will say. And the government is saying, we are waiting for the vaccine. Doon lang magiging normal kapag may bakuna na. So, because they're getting insecure, they cannot execute their plans anymore, and those plans may not even be applicable in the new normal. Kaya naman po, sabi nila,
nakakapangamba. Now, this is what God is telling you. Huwag kang bumaba sa Ehipto. Huwag kang tumulad sa kanila. Don't ever think that we have control of anything. Control is an illusion. A very dear couple to me, mga inaanak ko sila, ay nag-message sila, no? Nag-post sila at ang sabi ay sila daw ay ready nang palakihin yung church nila, yung the place where they are holding the services somewhere in the university belt. I've been there, I think 2-3 times. At napakaganda ng tayo, very strategic. Pero nagkaroon nga ng pandemic, kaya na-hold ang kanilang plano ng pagpapalaki o pag-list doon sa another place na mas malaking laki. They have plans. They're just waiting for the go signal para magsimula ang construction. Until the management said, we are closing the building, you must leave immediately. Sa totoo, ako'y nalungkot. I felt bad. Pero knowing your pastor, the first thing that will come out of my mouth is encouragement. O mga inaanak, kaya yan ay nangyari kasi God is transferring you to a better place. Yan ay dapat lang mangyari for a purpose. Pero sa puso ko, I really feel bad. Pero ako po ay may natutunan doon sa pangyayaring yon. Natuto ako. Ano po yon? Kahit gaano ka-stable, kahit gaano kaganda ng plano, kahit ready na lahat ang materyales, ang panggastos, ang skill, labor, everything is set. Hindi mo pa rin pwedeng sabihin na gagawin ko ito, pupunta ako dito. Hindi mo pwedeng sabihin. Why? Because you are not in control. Pakinggan mo ang mga taong nagbalak magpakasal ngayon. Tingnan ninyo. Nabago lahat ng plano. Bakit? 10 ang guest. Ay meron uli akong ikakasal 10 uli kami. Now I understand. Hindi ko pwedeng sabihin na iba tayo, imposibleng maalis sa lugar na ito kasi atin ito. Noon siguro pwede ko sabihin, pero ngayon hindi ko na masasabi. Kahit pa sa tingin ko ay stable tayo, safe tayo, nakasandal sa pader. Only God can say that. Only God can say na iba kayo. Because He is the only one in control of everything. Mga kapatid, wala pong stable dito sa lupa. Walang hindi mauuga. Si Lord lang ang stable. Si Lord lang ang hindi mauuga. Kaya sa bawat plano mo, lagi mong dadagdagan, pupunta ako diyan, God willing. Gagawin ko ito, God willing. Because you know, you are not in control. Now, may pangako po ang Diyos sa atin. Genesis 26 verse 3. Manatili ka sa lupaing ito at sasamahan kita. At ikaw ay aking pagpapalain sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lupaing ito at tutuparin ko ang aking ipinangako kay Abraham na iyong ama. Ano ang pangako ng Diyos sa atin? Sasamahan kita. I will be with you. Napakasarap sa tenga, napakasarap pakinggan. Ito po ang pangakong hindi nababago ng sitwasyon. May famine o wala, may pandemic o wala, ang sabi ng Diyos, at sasamahan kita. At no sinabi ng Diyos sa iyo na sasamahan kita,
Maglulukso ka na sa tuwa. Kasi ang nagsabi ay siyang in control. Siya na di mauuga. The only stable being. Kaya po, mas maunawaan mo ang sinabi ni Moses Mas ma-appreciate mo ang sinabi ni Moses nung sila'y naglalakad sa wilderness. Anong sinabi ni Moses? Exodus 33 verse 15. If your presence does not go with us, do not bring us up from here. Ama, kung hindi mo rin lamang kami sasamahan, wag mo na kaming dalhin kung saan. Because mahalaga sa amin ang pagsama mo. Yan ang sabi ni Moses. Oh, I pray, yun din ang sasabihin natin. Ito lang po ay maging rema. Ito lang ay maging rema sa atin. Napakatibay na. Mas nanaisin mong nasa taggutom ka, basta kasama ang Diyos, kaysa nasa kasaganaan ka, pero hindi mo kasama ang Diyos. Safety is not the absence of danger. Safety is the presence of God. Huwag kang bumaba sa Ehipto, wala si God doon. Si God ay nasa lugar na kung saan sinabihan ka niya kung saan ka pupunta. And number 3, again with letter E, exercise generosity. Genesis 26 verse 1, nagkaroon ng taggutom sa lupain. Alam ba niyong ginawa ni Isaac? Genesis 26 verse 12. At si Isaac ay naghasik sa lupaing iyon at umanis siya ng taong yaon ng makasandaang ibayo, pinagpala siya ng Panginoon. Again, huwag kang bumaba sa Ehipto. Bakit? Kasi ang mga taong yan, pare-pareho ang takbo ng isip. Huwag kang gagaya sa kanila na natatakot magtanim sa panahon ng taggutom. Iba ka, Isaac. Iba ka. May plano ako sa iyo, may pangako ako sa iyo, at sasamahan kita, magtanim ka sa gitna ng taggutom. Wala pong gumagawa noon. Ang marami ay pumupunta sa Ehipto. Yes, we have a very unsure situation. Hindi natin alam kung kailan babalik ang normal o kung babalik pa ba yan sa dati. At alam mo, ang natural reaction o ang sinasabi ng mga tao, mag-ipon ka, mag-ipon ka. Save for the future. May sasabihin ako sa iyo, ay kahit naman anong iyong ipunin pag walang napadagdag diyan, mauubos yan. Tatagal nga lang. Mag-ipon ka. Not Isaac. Ngayon siya nagtanim. In time of famine, he gave God something to multiply. Saan nagtanim si Isaac? Sa lupang nakakaranas ng tagtuyot, taggutom ng famine. Saan nagtanim si Isaac? Sa panahong walang nagtatanim. Saan nagtanim si Isaac? Sa panahong walang nakakaranas ng ani. Hindi siya gumayas sa iba. Hindi siya bumaba sa Ehipto. Hindi alam ni Isaac kung kailan magtatagal ang famine. Wala siyang details. Pero kakaiba ang ginawa ni Isaac. Walang takot. Sa panahong iyon siya nagtanim. Sa panahong iyon siya nanampalataya. I have a news for you. And you will be happy. This season is the best season to sow seeds. Tanungin ninyo ako, bakit po? Kayong mga nanonood, thank you for asking. Kasi sa season na ito, mabilis ang ani. Basahin ko sa inyo, Genesis 26 verse 12. At si Isaac ay naggasik sa lupaing iyon at umanis siya ng taong yaon. Ng taong yaon. Si Isaac
ay sa taong ding iyon umani. Hindi na nagintay si Isaac na matapos ang taggutom. Hindi siya nagintay na matapos ang pandemic. Hindi siya nagintay na bumalik sa normal. Pinaanin na siya ng Diyos sa taong iyon. Umani si Isaac habang merong pang taggutom. Umani si Isaac habang merong pang pandemic. Sa gitna ng pandemic, umaani si Isaac. Kapatid, ngayon is the best season to sow seeds kasi ang bilis-bilis ngayon ng ani. Sabihin mo sa sarili mo, ako'y magtatanim at sa taong ito ako'y aani. May pandemic o wala. This is the season na the best season to sow seeds. Why? Because sa season na to, malaki ang ani. Basahin ko sa inyo, Genesis 26 verse 12. At si Isaac ay naggasik sa lupain iyon at umani siya ng taong iyon ng makasandaang ibayo. 100-fold, pinagpala siya ng Panginoon. Listen, hindi siya tumanggap ng 30-fold, hindi siya tumanggap ng 60-fold, hindi siya tumanggap ng 90-fold, though yun ay okay na, no. God gave him a harvest na 100-fold. And what is 100-fold? It is not 100%. It is 100 times 100. It is 10,000 times, kapatid. It is the highest number. Yun po ang highest number nila. Wala na pong susunod sa 10,000. What is God telling you? Yang iyong seed ngayon ay bibigyan niya ng ani to the max. Lahat na seed sa season of famine ay may matinding katangian. It is a seed that pleases God. The seed sown during hard times means more to God than the seed sown in good times. Bakit po? Ito po ay ang katulad, ay ang iyong papuri habang ikaw ay nasa gitna ng problema. Mahirap kasing magpuri sa Diyos kapag namumroblema. Mahirap magpuri sa Diyos kapag may dinadaanan ka. Pero kahit ikay may dinadaanan, tinaas mo pa rin ang iyong kamay at sinabi mo, pinupuri kita, Panginoon. Iba ang nararamdaman ng Diyos. Iyon ang katulad ng mga tanim ngayon. Iyon ang katulad ng mga seeds sown in famine, in hard times. Nakakakuha ng atensyon ng Diyos yan. It is a faith-filled sacrificial seed. Seed na tinanim ng taong may mataas na pananampalataya. A seed na katatanim-tanim pa lamang ay nagmamadali ng magbigay ng ani. A seed na hindi pa lumalapat sa lupa'y sumisigaw na, harvest, come! Genesis 26 verse 13. At dahil doon, kasi siya lang ang gumawa, lahat nagpuntahan ng Egypt. Pero sabi ng Panginoon, iba ka, Isaac, huwag kang bumaba sa Ehipto. Tumigil ka sa Gerar. Tumigil ka sa lupain ito, ito'y iyo. Genesis 26:13, at naging mayaman ng lalaki at patuloy na naging mayaman hanggang sa naging napakayaman. God can bless you in any season. Huwag mong palalampasin ang season na ito. We are given a unique opportunity para idiin ang ating pananampalataya. Binigyan tayo ng sitwasyong wala sa ibang panahon. Ngayon, mas maiipakita natin na tayo naniniwala sa salita. Ngayon, mas maiipakita natin na hindi tayo takot, kundi tayo'y nananampalataya. At ngayon din gusto magpakita ng Diyos ng kakaibang paraan ng pagpapala. Ngayon gustong ipakita, iparanas ng Diyos ang aning hindi mo pa nararanasan noon. Aning hindi ka panipaniwala. Ngayon, gustong sabihin ng Diyos sa iyo, Isaiah 55 verse 8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Tao,
ang kaya mo lang isipin ay limitado sa iyong nakita, nalaman, nabasa, napakinig. Humanda ka. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. I am declaring na ikaw ay tatanggap ng unusual ani, kakaibang pagpapala sa iyong mga tanim. Umasa ka sa kakaibang paraan ng pagpapala. Yes, be wise sa paggastos. Pero hindi lang para i-hoard, kundi hindi lang para huwag kang mawalan. Be wise sa paggastos para meron kang itanim. I have nothing against mag-ipon. Pero as I told you a while ago, kahit paanong ipon yan at walang dumadagdag, mauubos yan. Ang kailangan mo ay may dumagdag. So time to look into your house and find something to give to somebody. Look for someone in need of your service, and help him or her. Increase your good deeds. Increase your good works. Look for somebody to pray for. I'm telling you, ang daming nagpapapray ngayon, ang daming humihingi ng prayer. Kung gusto mong makasama doon sa mga taong uungat nasa bahay ay very busy. They are the intercessors. Get the names ng mga kaibigan mo na nasa ospital. Whether they are the patient or they are the frontliners. Pray for them. Pray for their healing and pray for their protection. Ang seed na itinatanim mo ngayon ay mas malaki ang halaga kaysa kaparehong seed na itinanim mo sa ibang panahon. I want to remind you, hindi umani si Isaac dahil may pangako lang ang Diyos kay Abraham. Umani si Isaac dahil siya'y nagtanim. Ang pangako ay magiging beneficial sa atin kapag ginawa natin ito. Hindi naranasan ni Isaac ang ani dahil siya'y anak ni Abraham, mayaman ang kanyang ama. No. Naranasan ni Isaac ang ani kasi siya'y nagtanim. Umani si Isaac kasi siya'y nagtanim. At dahil si Isaac ay nagtanim sa panahong walang nagtatanim, si Isaac ay umani sa panahong walang umaani. I am very excited sa season na to. I am very excited sa gagawin ng Diyos. God is in the business of glorifying Himself. And I know that God will glorify Himself in your life. Just believe and just know that nothing in this world is stable. Wala kang masasabi na you are in control of anything. Huwag mong panghawakan ng iyong kumpanya ay the strongest, the most stable company. Nawawala ang Pilipinas pero hindi mawawala ang kumpanya ko. Huwag mong panghahawakan ng anumang iyong source ngayon. Huwag mong panghahawakan ng anuman because nothing is stable. Only God is stable, is in control. Kaya ngayon, kapatid, don't just be hearers of the word, be doers of the word. Be better than yourself 3 months ago. Kung ano ka 3 months ago, be better than yourself. Alsin ang takot. Alsin ang pangamba. Napakadami ng takot sa labas. Wala nang pinag-uusapan kundi kung nasaan ang positive, kung sino ang positive. Marami ng takot yan. Iba ka. Don't go to the place where they go. Don't think the way they think. Iba ka. Huwag kang pumunta sa Ehipto. Anak ka ng Diyos at gusto ng Diyos iparanas sa iyo ang kanyang pagiging ama.
Napakaganda niyan. Ikaw ngayon ay magpa-baby kay Abba Father. Hayaan mo naman na ipakita sa iyo ni Father God that your Father is in control and He will provide. Let's pray. Father God, marami pong salamat. This season is a wonderful season. Hindi binago ng sitwasyon ang pangako mo. That's why we remain expecting and expectant sa blessing dahil the promise remain. Kaya doon, O Panginoon, we will enjoy and experience God's presence. The best gift, yung makasama ka. At dahil doon, Lord God, sa aming narinig, we will exercise generosity. Walang takot. Walang takot because we know ang Diyos na kasama namin will be the one na magbibigay sa amin ng mabilis na ani at malaking ani. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako. Masaya kami sa iyong salita. Nabubuhay kami sa iyong salita. Kaya, Lord God, in this season, show yourself powerful in our lives. Ipakita mo na iba ka kaysa sa ibang Diyos. Salamat, Lord, sa pagpapakita mo ng iyong faithfulness sa iyong pangako, sa iyong nature, sa iyong karakter. You are a good God, a merciful Father, a loving Father. And Father God, hayaan mong i-enjoy namin ang iyong nature, ang iyong katangian. His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. His word is with you in the morning, in the evening, in the coming, and you're growing, and you're weeping, and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. He's for you, He's for you, He's for you, He's for you, He's for you. Amen, amen, His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. Go before you and behind you,
and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Be upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and your children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. You might say, Pastor, everything is going against me. But I am telling you, who cares? As long as God is in you, God is within you, God is beside you, God is around you, in your coming, in your going, in your weeping, in your rejoicing. God is for you. Going, in your weeping, in your weeping, in your going, in your going. He is for you, He is for you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. He is with you, 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 He is with you. Amen and amen, 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 amen. We receive. Amen, amen, amen. Hindi mo kailangan ng maraming kasama. Hindi mo kailangan ng maraming kakamping. Isa lang ang kailangan mo. Isang hindi nauuga, isang hindi nakikibo. The most stable one. Isa lang ang kailangan mo.
Siya na walang pwedeng kumontrol. Siyang walang pwedeng magsabi sa Kanya. Siyang walang pwedeng mag-utos sa Kanya. Isa lang ang kailangan mo. The One, the Almighty One, who knows everything, who knows the end from the beginning. Isa lang ang kailangan mo. At ang kailangan mong yon, may pangako siya sa'yo. Sasamahan kita. At kapatid, iyon ay sapat na. Kasama mo ang Diyos na nagsasabi, pagpapalain kita kahit sa gitna ng taggutom. Sasamahan kita kahit ang iba'y iniwan ka. Pagpapalain kita, and no one will ever hinder my blessing to you. Kaya humanda ka sa kakaibang pagpapala na ibibigay ng Diyos sa iyo. I am declaring, ikaw ay may kakaibang pagpapala. Ikaw ay may kakaibang ani. And you will experience it. This I declare in Jesus' name. And everybody say, Amen.